Sa papalapit nga na pagtatapos ng mga laro sa regular season, mas lalo nga pong humigpit ang MVP race since lahat ng mga contender nagkaroon ng napakagagandang laro. Dahil dyan uminit ang debate kung sino ang pinaka-deserving na makakuha ng MVP. Pero kasunod ng pagkakaroon ng mga laro nila at napakagaganda, may hindi rin naman magandang nangyari sa ilan sa mga candidate kagaya ni Luka Doncic ng Lakers na nagkaroon ng hamstring injury na dahilan bakit out for the regular season na ito. Sinundan ang pagkakaroon ni Victor Wembanyama ng rib contusion at posibleng maapektuhan ang kanyang tsansa na makuha ang MVP award since posibleng mawala siya sa mga natitirang game at hindi niya masunod ang 65 game rule ng NBA. Kaya kapag nawala dito si Wembanyama, mukhang sina Shai Gilgeous-Alexander at Nikola Jokic na lamang ang maglalaban at mag-aagawan ngayon sa NBA MVP ngayong taon. Pangalawa at syempre, pangalawa ang San Antonio, panguna ang OKC at pangatlo ang Denver Nuggets. Sa kabilang banda, kahit man bumagsak sa pang-apat ang Lakers sa Western Conference matapos manalo ang Denver Nuggets laban sa Portland Trail Blazers, maayos pa rin naman kahit papano ang kanilang kalagayan. Sa katunayan, meron pa rin naman silang 1 game na kalamangan mula sa 5th seed na Houston Rockets, 4 games naman sa 6th seed na Minnesota. Ibig sabihin 5th seed na lang naman ang pinakamababang pwede nilang bagsakan. Isa pa, pwede pa rin naman nilang maprotektahan ng 4th seed at makuha ang home court advantage sa first round kapag naipanalo ni Ala ang majority sa mga natitirang laro. Bukod dyan, kahit man hindi makasama sina Austin Reeves at Lucas sa mga natitirang games at maging sa umpisa ng playoffs, meron rin naman silang huling alas. Eto walang iba kundi si Marcus Smart na alam naman nga ninyo na merong kakayahang makapagtala ng malaking puntos. Nagawa na rin naman niya ito noon sa Boston at hindi malabo na magawa rin niya ito sa Lakers. Bukod kay Smart, kailangan rin naman nila ang tulong ngayon ni Dalton Knecht, lalo ang kanyang 3-point shooting para makagawa sila at makasabay sa mga contenders sa Western Conference. Sa kabilang banda, dito naman, nakapagdesisyon na ang San Antonio Spurs na hindi paglaruin si Victor Wembanyama sa second half ng kanilang game sa Philadelphia 76ers matapos siyang magkaroon ng rib contusion matapos mabangga siya ni Paul George sa isang fast break. Dahil sa nangyaring ito, maraming mga fans ng Spurs ang nag-alala sa kalagayan ng kanilang big man, lalo pat hanggang ngayon wala pa rin ang inilalabas na report patungkol sa kalagayan nito. Hihintayin pa rin naman ng Spurs ang magiging resulta ng gagawing test sa kanya kung gaano ito katagal na mawawala sa team o kung makakapaglaro pa rin nga ba siya. Gusto ngang malaman ng mga fans ang tunay na kalagayan ni Wembanyama dahil posibleng malala ang injury nito at posible siyang matulad kay Luka Doncic na hindi makakasama sa listahan ng mga manlalarong makakakuha ng award ngayong season since hindi niya masusunod ang 65 game rule ng liga. Ang masakit pa dyan, isang game na lang naman, sana merong at least 20 minutes na playing time kailangan niyang makuha. Pero syempre magdedepende pa rin naman sila sa resulta ng gagawin sa kanyang ilang mga test kagaya ng MRI at X-ray.